Dahil yan ang pinapakalat ng mga hayop na mga dilawan tae. Sige, balikan natin yung 43rd death anniversary ni Pinoy. O sige. Ninoy pala. Hay Ninoy. ang paniniwala ni Ninoy sa lahing Pilipino. Buhay daw ang paniniwala ni Ninoy sa lahing Pilipino, sa lahing engkanto siguro. Sa lahi ng mga bobo at lahi ng mga dilawang kain tae. Siguro buhay yung kanyang alaala. Pero pagkatapos niyan, bukas nakalimutan na ulit. Nakalimutan na ulit. Putsang ina, gumawa pa sila ng yung putsang ina kaek-ikan, puro kaek-ikan. Alam mo kaya sinusukan ng taong bayan itong mga putang inang dilawan na ito? Walang ginawa kundi kadramaan, kundi mo gawan si Ninoy ng estatwa. Ngayon naman yung putsang ina yung alam mo yung pag namamatay ka, dinodrawingan ka ng chok. Ginawa naman siya ng ganun. Nakakatawa nga sa social media, pinagtatawanan yung yung nakaganon siya, patay, putang ina niyan. Sabi ko, abnormal talaga tong mga dilawan na ito, at maubos talaga tong mga ito. O kaya magtayo tayo ng isang isla diyan sa gusto naman nila atin ang South China Sea, di ba? Yung isang isla diyan, baka pwede lahat ng dilawan sa buong Pilipinas. Puta, pagsama-samahin doon. Kasi yan, plague yan eh. Para silang mga ketong, kumakalat yan. Oo. Delikado yan, parang bulutong yan. Kaya sore eyes. Yung sore eyes, pag tumingin ka daw sa mata ng may sore eyes, mahahawa ka. Ganyan yung mga dilawan, sakit yan sa utak. Oo, yan ang talagang hindi lang PWD yan, that may sariling ID mga yan. Di ba ikaw, pilay ka, ngongo ka, bulag ka, bingi ka. Oo, tapos PWD ka, Persons with Disability. May card ka. Oo, may card na gano'n na pwede ka may discount ka. Pag ako naging presidente ng Pilipinas, putsang nagagawa ko ng sariling card para sa mga dilawan. Ang dilawan card. Yung dilawan card na yun, bawal sila pumasok dito sa Metro Manila. Bakit? Kasi sobrang bobo ng mga yan. At sobrang salot sa lipunan ng mga nakakahawa yan. Matindi pa sa sakit na na galis. Hindi lang yan basta-basta mental disability. Oo, matindi, tama ng sa utak na itong mga dilawan na ito. Tinan mo kung ano-anong ginagawa. Kasi yung mga dilawan, mas masahol pa yan sa mga PWD. Kasi nakakita naman yan, pero bulag-bulagan. Nakakarinig naman, pero bingi-bingihan. May mga bibig naman, hindi naman mga pipi, pero hindi kayang magsalita. Pagka nakakita pag nakakita ng kahit anong mga katarantaduang ginagawa na itong administrasyon, wala sila nakikita, selective. Pero pag sila, Inday Sara, putsang ina, ang iingay ng mga hype na yan. Kaya dapat yung mga dapat ang pagiging dilawan, kung ako naman maging senador, gagawa ako ng batas. Pag dilawan ka, kriminal ka. Ang pagiging isang dilawan ay hindi lang mental disorder. Hindi lang psychological disorder. Ang pagiging isang dilawan ay krimen yan, krimen sa bayang Pilipinas yan. Glitch yan. Parang yung bunganga ni Percy Sendenya. Yung tabinging nguso ni Percy Sendenya ba yun? Yung tabinging nguso niya, parang factory defect ba? Factory defect yan, boss. Pucha, yan yung mga lumalabas sa conveyor, maayos naman, pero may mga produkto na mga nakaganon. Kahit naman dapat nakaganyan yung produkto, pero may mga produkto na nasisira ng makina. Si Percy, isa dun. Factory. Sino dito nagtatrabaho sa factory? Hindi ba? Tinitingnan nyo yung mga lumalabas doon sa conveyor kung maayos. Kapag may mga reject, di ba? Yan. Yung mga reject, dilawan, loyalista, si Percy Sendena, yan yung mga depektong lumabas doon sa makina. Kaya dapat yung mga yan, tinutunaw ulit, hinuhulma ulit, ganon. Boss D, si Galman ba talagang tumapos kay Ninoy? Putang ina, hindi ko alam. Yung mga kamag-anak, hindi nila alam. Ako pa, sinusuka ko nga si Ninoy. Sa akin mo pa itinanong. Putang ina, kung sino man ang pumatay kay Ninoy, dapat nga ginagawang bayani . Di ba? Ganun yun. Yung mga dilawan, loyalista, si Percy. Yan yung mga, yung mga defective ba? Yung mga lukot-lukot na mga lumabas doon sa makina. Yan ang panawagan ng pamilya at mga taga-suporta ni dating Senador Ninoy Aquino sa pag-alala sa kanyang 43rd death anniversary. Mantay mo, 43 years na. Mas matanda pa sa akin, 22 lang ako. Hayop yan. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani. 43 taon matapos ang pagpaslang kay former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Huling nagtipon ng kanyang pamilya at mga nagtipon yung mga pamilya, tuwan-tuwa pa Meron ba nalulungkot na ganyan? Putang na, lalaki ng mga ngiti nyo. Kasyang-kasya yung 5 titi sa bibig ni anak ni James Yap. Okay lang inan yan. Ganito ba yung mga ganito ba yung mga nalulungkot? Buisit kayo.
Dahil pagka ganyan, inaalala ang pagkamatay, may inaalala yung pagkamatay na ang saya-saya ninyo. Dapat tayo, ano kayo, ganyan, taimtim, malungkot kayo, ganun, nakaganyan kayo. Isang buong maghapon yan. Namimiss ko na si Tito. Namimiss ko na si Lolo. Sana mahuli na yung pumatay sa kanya. Di ba? Nakita mo, oh, ang sasaya. Utang lang yan, hayop yan. Taga-suporta para alalahanin ang kanyang buhay, sakripisyo at legasiya. Nagkaroon ng misa sa Mausoleo ng Aquino family sa Manila Memorial Park sa Parañaque. Panawagan nila, panatilihing buhay ang paniniwala ni Ninoy sa lahing Filipino. Tignan mo yung mga gago, ang dudumi, oh. Tangin na, tignan mo to itsura niya. Ito nasa harapan, ginaya pa si Ninoy, oh. Wala naman bigote si Ninoy, putangin na nito. Abnormal. Tamo, nakaganon. Siya nakaganon. Yung isa naman nakaganon. Nakaputangin na itong mga gangster eh. Ganito si Ninoy. Putangin na ginanon eh. Yung putya ano yan? Gangsta's Paradise. Hayop naman talaga itong mga to. Kita mo yung isa naman. Putangin na yung daliri niya. Ano na, balik-baliko na. Tangina niyan, paputol nyo na iba yung mga daliri. Ang itiran nyo ito na lang dalawa para talagang putya na isa puso nyo si Ninoy. Dok, punta ka hospital, Dok. Pakiputol tong ano ko, pakiputol tong 3 ko pang daliri. O bakit? Masyado ko mahal si Ninoy. Gusto ko ito lang ang daliri ko, dalawa. Mukhang mga amoy araw. Oo nga. Ay, malamang sa malamang. Putangin na itong mga itsura na itong mga ito. Hindi pa kayo naubos. Sabi ko nga sa inyo, mga sakit to. Ito, picturean nyo yan, ha. Pag nakita nyo sa kalsada, iwasan ninyo. Nandudura yung mga yan. Dinaluhan ito ng magkakapatid na Aquino at kanilang mga pamilya. Present din ang ilan sa mga dating cabinet officials ng Pinoy administration. Sama na kayo. Sama na kayo. Wala ang problema yun. Kung naaalala nyo pala, ano na kayo? Sumunod na kayo. Wala may pakialam. Pero wala na nagpupunta, oh. Kita mo, kahit yung mga kakampi nila ngayon, sila De Lima, wala na nagpunta. Nagpost na sila sa social media, wala na silang time para magpunta mismo dyan. Hype yan. At ilang taga-suporta ng pamilya Aquino mula sa August 21 movement. Diba may August 21 movement pa? O, tangina ninyo, mamamatay na kayo lahat at tatandaan nyo na, oh. Gumaganyan pa kayo. Si Chris Aquino na hindi nakadalo dahil sa iniindang sakit, nirepresent ng anak na si Bimbi. Binalikan naman ni Kiko Aquino. Ito ang bagong baliw, eh. Tangina yung mga ganyang mukha, mukhang mangangagat, eh. Oh, puta, pag nakita mo yung mga ganyang mukha, parang iniisip niya, saksaking ka, eh. Ganito yung mga mukha ng mga serial killer sa Amerika. Oo, puta, yung mga ganito. Delikado yan, tangina. Pag nakita ka niyan, tiningnan ka niyan, puta, duraan ka niyan. Okay na, ito yung nangingisay, eh. Ito yung nangingisay kapag nag-i-speech. Putang ina, sobrang galit niya talaga sa ano? Sobrang galit niya talaga sa mga Duterte. Kala mo Duterte nagpapatay sa lolo niya. Putang ina niyan. Ingat kayo dito, ha. Ingat kayo dito, delikado to. Baka mangagat to, may rabies to, hindi pa nagbabakunahan yan. Di ang mga salita ni Ninoy na the Filipino is worth dying for. Oh, putang ina, ano naman drama mo? Today, because of all of the things that are happening around us in the country, maybe even the world. Ulul. Everything that's happening around us, in country, around the world. Tang ina mo, pati mundo? Problema nyo? Hayop kayo? Oh, pati mundo. Oh, nawala ako, ah. Pati mundo, problema nyo. Putsang ina, hindi nga kayo pinoproblema ng mundo. Putsang ina niyan. Pati problema ng ibang mundo. Ano yan? Sakop ni Ninoy yan? Putang ina, matindi tama nitong batan to. Inumin nyo to. Itong batan to, ano kayong vitamins nito? Sampal? Ay, nakalog siguro utak nito, no? Being robbed of hope. And I think Lolo Ninoy is a very good example of someone who didn't let people take hope from him. Ulul, di mo nga kilala yan, eh. Tangina mo, di mo nga inabutan yan. Hindi mo inabutan yan, lolo mo, tanga. Buti ako, yung lolo ko, inabutan ko. Alam ko talaga na matinong tao yung lolo ko. Pero ikaw, di mo inabutan yung lolo mo. Ikaw nga, wala kang tino, eh. Sigurado yung lolo mo, mas walang tino.
Anong tangin ng lahi ng mga Aquino na ito, no? Siguro Aspilet, baka palagay ko Saitotec. Lolo Ninoy himself admits that there were times when he doubted. There were times when he said that parang mas mahal pa ng mga Pilipino yung kanilang mga tanikala kaysa sa mga karapatan. Itong tanikala, ayos ah. Mas mahal pa ng Pilipino yung kanilang mga tanikala. Gago. Ano mo nalaman yun? Patay ka pa nun eh. Wala ka pa nga nung martial law. Huminto ka nga. Wala kang alam, boy. Armaldo Aquino. Puta, ito Aquino to. Pero siguro hindi naman to lahing Abnoy. Armaldo Aquino, mabuhay ka ha. At kalayaan nila. But I think by the time that he was freed, by the time that he was sent to exile in the United States, he, I think, had made up his mind that no, the Filipino is indeed worth dying for. Nak ng putang ina mo, man drama, gago, mag-apply ka kay Mag-apply ka kay Coco Martin. Mag-artista ka na lang, tanginang yan. Tapos ang role mo baliw. Natural na natural. Tayo pinagsasabi nito. Nagpunta raw sa Amerika, tapos napag-isip-isip din ni Ninoy that the Filipino is worth dying for. Gago. Putya ka na, akala nga, alam mo kung babalik lang si Pinoy sa dati? Alam ba, may time machine, babalik si Pinoy. Putangin na sabihin ni Pinoy. Hindi na ako nagpakamatay. Mga walang hiya kayo. Tangina ninyo. Nag-hunger strike ako. Putyang ina niyan. Kung ano-ano mga sakit ang inabot ko. Pinasabugan pa kami sa Plaza Miranda ng Granada. Putyang ina niyan. Tapos pinatapon pa ako sa Amerika. Ang tagal ko nalayo kay Cory. Tapos pag uwi ko dito, putyang yan, malalaglag pa ako sa eroplano. Only to find out, putyang nagrarally kayo, ibang pangalan ang minumura ninyo. Putyang yung kalaban natin nandoon sa palasyo eh. Putyang buti pa yung asawa ko eh. Sabi niya si Cory, ginawa niyan lahat para mahadlangan ang pagbabalik ng mga Marcos. Ganon din si Pinoy, ginawa niya ang lahat para mahadlangan ang mga Marcos. Pucha, nung namatay na yung tatlo, hayop yan. Si Chris Aquino, si Bimbi, nagpunta sa Malacanang, nagpa-picture pa sa asawa ni Marcos. Aray! Aray ko, bes. Ang saklap. Ang atom leader na si Volt Bohol, naniniwalang nananatiling simbolo si Ninoy ng pakikipaglaban. Tama, simbolo si Ninoy ng Simbolo si Ninoy ng... Puta, tingnan mo tong kalbo sa gilid. Simbolo si Ninoy niya. Simbolo si Ninoy ng pagiging abnoy. Oh, di ba? Simbolo si Ninoy ng pakikibaka para sa kalayaan at demokrasya. Dahil taong bayan mismo nakarealize nung nilibing si Ninoy na hindi pala tayo nag-iisa lahat. Kasi before Ninoy was martyred, a lot of Filipinos thought that we are alone in that feeling of wanting to be free from the dictatorship. Ayun. Free from the dictatorship and now fucking the same dictator's son. Papatira kayo sa puwet kay Bongbong eh. Ang ina ninyo, lahat kayo, paakyo kayo. Kayo lahat ng mga dilawang kayong putang ina nyo, mga ipokrito kayo. Naalala nyo naman pala yung mga paghihirap ni Ninoy. Niliberate ni Ninoy ang mga Pilipino. Hindi tayo nag-iisa. Pare-parehas pala tayo. Gusto na nating makalaya. Putang ina ninyo, bakit kakampi nyo si Bongbong ngayon? Ha? Bakit kakampi nyo si Bongbong ngayon? Bakit si Sara, galit na galit kayo? Si Sara ba nagpapatay kay Ninoy? Si Sara ba nagpapatay kay Pinoy? Si Sara ba nagpapatay kay Jesse Robredo? Gago pala kayo eh. Dag ni Bohol, hindi dapat matapos sa mga salita ang pagpaparangal sa legasiya ng dating senador. Kailangan umanong maisabuhay ito sa pagkilos, kabilang ang patuloy na pakikipaglaban kontra korupsyon. Yun lang, pakikipaglaban kontra korupsyon. Tapos si Chris Aquino, si Bimbi, may picture kasama ni First Lady. Tapos si Kiko D, meron pa siyang trillion peso march, tapos hindi naman nila maisigaw yung pangalan ni Bongbong bilang isang magnanakaw. Mga gago pala kayo eh. Mga gago. Ang ina ninyo. Pare-parehas kayong mga bobo. Bilang paggunitaryan sa anibersaryo ng kamatayan ni Ninoy, nag-alay ng bulaklak ang mga miyembro ng Knights of Columbus Fraternal Association of the Philippines Incorporated sa monumento ng dating senador sa kanto ng Rojas Boulevard at P. Burgos sa Maynila. Nag-alay din ng bulaklak ang National Historical Commission of the Philippines. Inilipat naman sa mas Ito nakakatawa. O, tanga na, ayan na yung drawing nyo.
Akala mo, nag-i-slam dunk eh. Tawan-tawa talaga ako. Pucha, ito paalala. Talagang itong paalala kung gaano katarantado mga Pilipino. So every time that you go out of the country, pagbalik mo, makikita mo tong putang inang ito. Paalala yan kung gaano tayo ka-traidor sa bayan nating Pilipinas. Paalala ito kung gaano ka-traidor itong mga ano. Actually, itinayo nila ito para sa kanilang mga sarili. Bilang paalala na namatay si Ninoy sa paglaban sa diktadorya ni Marcos. Tapos ngayon, mga tropa kayo ni Marcos. Tagal mo na wala ah. Mabuhay ka. Accessible at pinagandang arrivals curbside area ng NAIA Terminal 1 ang marker bilang pag-alala kay Ninoy. Matatagpuan ito sa harapan mismo ng terminal, katapat ng Tangina na, yan na yung mga pare. Oh. Binindisyo na naman ng pare. Tangina na, lahat na lang ng ano, lahat ng tao ginagawa ng rebulto. Ang dami ng santo masyado. Pucha, nagkakalituhan na nga sa langit sa dami ng santo eh. Idadagdag nyo pa yan si Ninoy. Wala yan, santo sa impyerno yan. Walang hiya kayo. official signage ng Ninoy Aquino International Airport. Para sa agenda May magpapatato pa niyan. Sige nga, ipatato nyo nga. Kung talagang mahal nyo si Ninoy, ipatato nyo nga. Buti pa ako, oh. Yung dalawang taong importante sa buhay ko, si Pangulong Duterte at saka itong isa, ito si Pastor Apollo, nandiyan dyan sa balat ko. Yan, yung mga matitinong mga tao. Yan yung mga tao na dapat talagang sineselebrate natin. Habang buhay pa, hindi yung siselebrate mo pagpatay na. Habang buhay itong mga matitinong tao na ito, na ikinulong dahil sa kanilang pagmamahal sa bayang Pilipinas. Yan yung mga dapat inaalala, sineselebrate. At habang buhay pa, kailangan sinasamantala na natin sila. O dahil bihira ang tao na katulad ni PRD at saka ni Pastor Apollo Kibuloy, talagang mahal ang bayan. Ito si Ninoy. Tangina, kung kailan namatay, doon nyo nakilala. Gago. Kailangan pa mamatay nung tao. Magbuwis siya ng buhay. Putang ina niya para makilala niyo siya. Walang hiya kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.